ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Masayang pagbabago po sa inyo. Bulag sa parehong mata, humahataw sa marathon. Kilalanin ang ating kahangahangang blind athlete. OFW nagsimula ng bayanihan sa Amerika para makalikom ng pondo para sa mga biktima ng bagyo sa Iligan. At Happy Computer Caravan muling umarangkada sa Metro Manila para mabigyan ng computer ang mga public elementary schools. Sama-sama po nating harapin ang pagbabago dahil ako ang simula. Karaniwan na po sa atin ang magbigay ng kung anumang dahilan para hindi po makamit ang isang bagay. Pero pinatunayan po ni Aga, isang atleta na bulag sa dalawang mata, na lahat ay posible. Siya po ay naging marathoner, natutong tumakbo, kahit po hindi siya nakakakita. Pinatunayan ni Aga na kung kaya niya, kaya rin natin, na tayo ay pwedeng maging simula kahit ano pa ang ating kahinaan. Ating mga manakbo, iba na talaga ang level ng running. Maaga nagtitipon-tipon ang libu-libong runners sa Mall of Asia sa Pasay City nitong linggo. Ready para sa ilang oras na marathon. At isa sa mga tatakbo ng 42-kilometer run. Ang pinakamalayong distansya sa marathon na yon ay si Aga Kasidsid. Di ordinaryong runner si Aga dahil isa siyang bulag. Kasabay ang trainer niyang si Coach Gado. Gamit ang lubid, ginaguide ni Coach Gado si Aga habang tumatakbo. First time tumakbo ni Aga ng ganito kalayo. Sa loob ng 5 oras, natapos niya ang race. Sanggol pa lang si Aga nang ma-diagnose ng unti-unting pagkabulag dahil sa abnormal na paglaki ng mga ugat sa mata. Nadala naman ang kanyang pagiging isang premature baby. Napakahirap po. Actually, nung nag-aaral po ako, noong una po dahil nearsighted po ako, lumalapit po ako sa blackboard pag may nagtitake down ng notes. Narinig ko yung mga classmates ko, pinagtatawanan ka. Tapos po, yung mga activity sa school, hindi ka masyadong makasabay sa kanila kasi iba ka nga. Tapos nung high school po ako, napipilitan po akong umanap po ng mga classmates na kukutsabahin ko po na oral, dictate na lang po nila sa akin yung nasa board. Wala na daw talagang pag-asa. So, nag-advise sila na hanggat nakakita pa si Aga ng pakunti-kunti, na daw, kung anong gusto niya, ibigay na namin. Pag walang pasok, uwi sa probinsya, puntang Boracay. Pero hindi pa rin ito naging sapat para maihanda si Aga sa araw na kanilang pinakatatakutan. Nung nangyari yung kay Aga, parang kaming namatayan lahat. Yung oras ng pagkain kasi namin yun, usually pag hindi pa ganun si Aga, yung nagbibiruan, tawanan, pero nung time na bulag siya, yung makita mo lang nagaganyan-ganyan, ang sakit dito. Ang hirap nun, iba ang taong pinanganak na bulag at iba yung nakakakita biglang unti-unting nabubulag. Sobrang hirap po. Gaano katindi ang depression mo nung nawala na talaga yung dalawa mong paningin? Kulong lang po ako sa room. Tapos po, hindi po ako nakikipag-usap sa ibang tao. Sinisisi ko po yung sarili ko, yung family ko, si God, kung ba't sa dami-dami po ng tao. Ako po yung nabiyayaan ng ganong sitwasyon. Na-depress po talaga. Hanggang sa gusto ko po talaga mag-commit ng suicide. Pero sa huli, ang pamilya at mga kaibigan pa rin ang kanyang naging sandalan. Lalo na po yung mama ko. Simula po nung nabulag ako, siya po talaga yung naging best friend ko. Siya po talaga yung nag-guide sa akin. Siya po yung gumawa ng paraan na makamove on ako paunti-unti.
Dahil bata pa siya, nakita ko siya. Tapos, parang naramdaman ko, ikaw nga, tumakbo ka nang nakapikit. Ano mararamdaman? Diba? So, siguro, hanggang dun yung suporta namin sa kanila. Na pati kami, na-exercise at the same time. Sila, ang pagtulong naman at pagsuporta kay Aga, halos pareho din sa, para magulang na rin ni Aga sila. Unti-unti, natanggap ni Aga ang kanyang pagkabulag. Nagdesisyon si Aga na gawing makabuluhan muli ang kanyang buhay. Malalampasan na po nila yun kung meron po talaga silang gustong gawin. Tapos, lalabas po sila dun sa box na yon. Kung sakaling mag-excel po sila, i-push lang po nila. Kung hindi, mag-hanap pa po sila ng iba. Kasi may ano naman po si God na aakma po talaga sa mangyayari po sa buhay nila. Naging interesado siya sa sports at may humamon pa sa kanyang subukan ang pagtakbo. Nagkataon naman na ang kaibigan ng kanyang kapatid ay isang running coach, si Coach Gado. Pumayag siyang i-train si Aga para maging isang runner. Anong ginawa mo? How did you know? Ano ba ang tamang technique para matuto si Aga? Number one, mahirap talaga. Wala talaga akong wala akong experience na mag-guide ng isang blind. Nag-research ako sa internet, kung ano-ano, tanong ko sa mga running coach. Ayan. And then nakita ko na posible pala, meron pala sa states na gumagawa ng ganito. Yan, may nakita ko merong PVC pipe na nasa likod, and then merong rope. So naisip ko na mas possible yung naka-rope. Hanggang sa na-master nila ang pagtakbo gamit ang lubid bilang guide. Pero may mga code po kami para sa left, right, back, saka po yung magkadikit po yung katawan namin. Pero hindi madaling mag-train ng isang bulag para tumakbo. Sinubukan ito mismo ni Coach Gado. Nagsuot din ako ng blindfold. Ay! Chinek ko kung anong feeling ng isang blind na tatakbo. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung babangga ako o ano. At least maramdaman ko kung ano yung nararamdaman ni Aga. At maging si Aga, hirap na hirap nung una. Nakakabangga rin po ako ng kapwa ko po runner, o natatalisod, o kaya po natatamaan ko po sila, natatapakan ko. Pero sabi ko, part lang naman po din ng game yun. Siguro maunawaan din naman po nila. Minsan, napansin ni Coach Gado na hindi tamang running shoes ang gamit ni Aga pantakbo. Kaya inilapit siya sa isang distributor ng sports apparel para mabigyan si Aga ng mga gamit pantakbo. Si Aga, nakitaan namin ng determinasyon tsaka passion, no, na para to pa rin yung kanyang pangarap. Kasabay ng pagdalas ng kanilang training, naging mas malapit si Aga at Coach Gado sa isa't isa. Ngayon, parang magkapatid na ang turing nila. Nung unang race namin is niyakap niya ako. Sa finish line, niyakap niya ako. Nag-thank you siya ng nag-thank you. Yun lang yung unang na-feel ko na importante ako sa kanya. Marami pang mga pangarap si Aga. Gusto niyang makasali sa sikat na New York Marathon. Nagbibigay siya ng inspiration sa mga sa mga ibang runners eh. Nakikita nila si Aga na nauunahan sila ni Aga. Sila nagpupush pa rin sila. Wow, blind yun na una sa akin. Bakit ako normal? Ba't hindi ko kayang gawin yung nagawa ni Aga? Mula sa dilim, nakita ni Aga ang liwanag. At may mga finish line na siyang napagtagumpayan. Pero sa tulong ng mga umaakay sa kanya, may mas malayong finish line pa siyang nais marating at walang pagsubok na pipigil sa kanya. Ito ang pagbagong sinimulan ni Aga sa kanyang sarili. Blessing din kami sa kanila because we were able to do some good. At least nakadagdag na siya sa list ng mga good that we did before kami mamatay. So that, you know, maybe nakalista na siya in heaven sa mga list na nagawa namin na maganda.